Magandang gabi. Nag-memo lang ako kasi natutuwa lang ako kay Congressman Barsaga, yung bata na Gen Z na congressman. Kasi siya po ngayon ang halimbawa ng mga tao na hinahanap ng tao na mga gutom sa katotohanan ng Pilipino. So si Congressman Meow Meow ay yung hindi pa natin alam kung mapapalitan si Romualdez o hindi, siya na po yung unang nagingay. Hindi nga tayo maniwala eh. Siya nang sasabi na wala na si speaker. Yung pala, talagang paresignin ni Bongbong. Ang tutig, bilib ako sa bata. Inikot niya lahat ng congressman. Kinampanyahan niya lahat ng congressman. At sinabi niya, tatakbo siyang speaker. Pero, pagdating siya, no, sa actual na magbutuhan na, walang nag-nominate sa kanya. Eh, pangit naman i-nominate sarili. Kaya ang nangyari ay nagbutuhan, binoto niyang abstain. Si Mr. Abstain. Si Meow Meow. So, anyway, kung meron man tayong ano dito, nagustuhan, ulitin ko lang, ay gutom kasi ang tao sa katotohanan. Kung ano mga lumalabas sa katotohanan sa Kongreso. Lagi lang tinatago ang katotohanan dyan. Ito siya Meow-Meow Kongreso, Meow-Meow lang nagbibigay ng hint sa atin na meron. Kaya, siyang nagbibigay na natutuwa ang mga tao, mga netizen sa kanya. For the first time nga, natutuwa ang tao sa House of Representatives. Masyadong seryoso mga kawatan kasi dyan. Oh. Memi Authority, good evening. Si Toto, good evening din, Memi. So, iyan po ang nangyari. So, natuloy, nag-speech si Romualdez. Ayaw na nagbigyan ng nape-pressure daw siya. Ayaw niya bigyan ng karagdagan ng pressure pa ang House of Representatives, kaya siya nag-resign. Sa kanyang pag-resign, actually, palabas na lang yun. Ang katotohanan doon, binigyan lang siya ng graceful exit para hindi naman kahiya lalabas. Sorry. Kaya, ninominate kagad si Boji D ng bagong, para magiging bagong Speaker of the House. So ano ba, may pagbabago ba? Sa totoo lang, that remains to be seen. Sorry. Pero itong mga nakakatuwa na mga agaw attention. Mga agaw attention, mga ginawa ni Congressman D. Congressman Barsaga. Tingnan natin. Noong nagbutuhan na, ito iangat natin ang butuhan. Kayong mga nakatayo, subukan nyo namang umupo. So, yan po, no? Dito, ito ay tinatawag ng mga tao na bumuto. Pakinggan natin si Congressman Barsaga. Yan. I abstain. Simple lang. I abstain. Tapos kaway-kaway. May time. So, gano'n lang siya, no? Gano'n lang si Congressman Meow Meow.
Tapos, tingnan naman natin, ito, isigit ko lang, si Marcolita naman ay hinarangan, hindi pinaboto. O, tingnan natin si Marcolita. Ito naman kay Marcolita. Yan. Abangan natin si Marcolita. List, we vote for the Honorable Faustino Boji B as Speaker for the Country of Congo. May we stay For the first district of Batangas, I vote for Faustino Bojidi III for Speaker of the House of Representatives. Yan si Libanan. Libeste. Yung isa rin yan, isang Jensi rin. So, congressman ng ng Batangas. Madam Speaker, being with the minority, I abstain. Lopez, In behalf of Alono Party List, I vote for Representative Faustino Bojidi III. Gloria, Gloria. Faustino D. the Third. Loyola, Madam Speaker, from the 5th District of Cavite, I vote for Congressman Faustino Bojidi III as Speaker of the House. Luistro, Jerbil. Chip. For Batangas 2nd District, my vote is for Faustino Boji III. Lumayag, Pulumalok. From the first district of South Cotabato, I vote for Pulumalok. Faustino Bojidi III as Speaker of the House. Macapagal Arroyo, Makasait, Ibubuto si Gloria. For the GSIS suspensionado party list, porque desambuan kayo, tabo tayo con Faustino D. Jr. I mean, Faustino D. the third. Thank you. Maceda, From the 4th District of Manila, I vote for Faustino Boji III. Madrona, Boji D. Marami kang Malapitan. control. Caloocan First District is for Faustino Bojidi. Mangunda Datu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. From the Long District of Maguindanao del Sur, my vote goes for Faustino Boji III. Manikis, From the 2nd District of Zambales, Congressman Bojidi. Thank you. Marañon, Faustino D. Marcoleta, Yan ha. Pinutol, hindi pinaboto. Pinasalita mo na sandali. Madam Speaker, my vote could have gone to either Kong Toby Chanco, Kong Duke Frasco, or Kong Miao Kiko Barsaga. But since they're not on the list, because I think they're not ready to run yet, maybe at least not for now, I think the House needs a major institutional change, institutional reforms, not just cosmetic changes. We are not honoring anyone Point of right order, now. Madam Speaker. We'll proceed with the election. Point of order, Madam Speaker. Section, please proceed. Madam Yan Marcos,
Madam Speaker, the First District of Ilocos Norte chooses to vote for Faustino Boji D. III as Speaker of the House of Representatives. Marquez. Yaya mo na yan, ha? Basta yan na yan. So, what is very clear here is, una si Congressman Miao Miao, abstain. Si Congressman Marcolita, anak ni Senator Marcolita, hindi pinaboto. O ngayon, ano ngayon ang nangyari? Alam mo yung pangyari kasunod doon? Ang daming nangyari. Si Marcolita at si Miao Miao, Congressman Miao Miao, Kiko Barsaga, ay kinatok niya sa kwarto niya si Romualdez. Hinarangan siya ng gwardiya, hindi siya pinapasok. Kung ano man dahilan, sinabihan ng gwardiya, sige, di bali, naintindihan ko trabaho mo. Pupunta lang naman ako sa kanya kasi sabi niya, gusto niya kong kausapin ng personal. Yan dito na ako. Yan ganun sinasabi. Tapos hindi pa rin pinapapasok. Alam mo anong ginawa niya? Di, labas siya. In-interview siya ng mga gwardiya ng media. Pumunta naman ako dito para batiin lamang siya. Sabi niya, gusto niya, kausapin niya ako. Dito ako. Kasunod, babatiin ko lang siya. Ano alam mo nang bati sa kanya? Happy graduation. Naalis na sa speaker eh. Happy graduation. Yan. Tingnan natin yan. So, pakinggan mo to. Pumasok siya. Hindi siya pinapasok ng gwardiya. Ng gwardiya ni Romualdez. Ayan, pakinggan natin si Congressman Miao Miao. Kiko Barsaga! Private meeting, nag-sorry siya sa akin. Sabi niya hindi makakapasok. Medyo mainit pa yung ulo niya eh. Pero kausapin ko ulit. Hindi naman mainit. Ikaw, bumibira sa kanya, kaya mainit ang ulo niya. Hindi siya pinapasok. And hopefully we might be able to get inside and have a personal heart-to-heart talk. Anong paliwanag? Ha? Anong paliwanag? Hindi, kasi may... Okay. Hindi, sabi lang ng guard doon na a private meeting, nag-sorry siya sa akin. Sabi niya hindi makakapasok. Hindi ako makakapasok sa office ni Romualdez. And I said, that's fine. You're just doing your job. It's okay, but just please tell Martin Romualdez that... sabi lang kay Martin Romualdez na nabaltaan kung gusto niya akong kausapin last week and I'm open to having a private conversation with him. And I like to congratulate him on his graduation from House Speakership. Pero si incoming speaker, makakausap niya? Hindi ko pa nakakausap. But I would like to congratulate him on his graduation. House Speakership. Pero si incoming speaker, makakausap. And I like to congratulate him. And I'm open to having a private conversation with him. And I like to congratulate him on his graduation from House Speakership. Pero si incoming speaker, makakausap niya? Hindi ko pa nakakausap. But I'd like to... Pero nandiyan daw siya sa loob eh. Pamali mo ba ako yung incoming speaker? Umaasa pa rin kayo? Well, there's always hope. Ano mang expected mangyari mamaya sa plenary? Plenary, well, we have no expectations. But if ever they elect another speaker that is... Kasi posible yung magiging bagong speaker ngayon ay yung pro-admin si Boji D. Deputy Speaker siya ni Romualdez. Ang feeling ko pag siya yung naging speaker, mauulit yung issue na to next year kasi parehas lang sila ni Romualdez. Both under Marcos, walang mangyayari dito. We'll go to the same problems if we elect the same people. Pero hindi kayo in-invite ni incoming speaker Boji D para sa meeting today kasi ang daming congressman dito na hindi niya ako in-invite pero hopefully pag nakita ko siya sa plenary, we can talk about his future programs and plans at kung sakaling ma-convince niya ako na mababago niya ang administrasyon at ang House of the People, then maybe I will also support him in the speakership. But if I deem him worse than myself, then I will still vote for myself, even if I
I'm the only one supporting myself. So ang paka nyo lang dito today, kaya kayo pumunta dito sa office of speaker para sana makausap si Gusto ko lang mag-hi kay Martin and say, Hi. Musta? Musta? Congratulations. Bye-bye na. Bye-bye, Croc. Sorry. Congratulations and bye-bye. I hope you enjoy your retirement. Tanda talaga, believe ako sa batang ito. Mahahappy ka talaga. O ito naman, pakinggan natin si Professor Balutikya patungkol sa kay Barsaga. Magaling nito na magaling dito mag-analyze si Balutikya eh. Sa tingin ko, they are losing track of the Generation Z. Bakit click na click si Congressman Barsaga? Because he's telling the naked truth. Tama! In a very creative manner. Uhaw ang tao sa katotohanan. Hindi naman siya nanggugulo. So, kung considering, at siya'y nag-resign, bago niya yan sinabi lahat. Di ba? Tama. Ka nakakitang kongresista, first termer, nag-resign sa partido niya dahil hindi niya gusto ang nangyayari at ginagawa ni Speaker Romualdez. Mali ba yun? Yung iba dyan, hindi nga nagre-resign. Umipirma with the blanket authority dahil natatakot mawalan ng kanilang benepisyo. So, out of the 314 legislators, if there is only one Kiko Barsaga, ako, nung una ko narinig yan, sabi ko, there is hope in the country. Dito sa controversial din na congressman, Gen Z na congressman si Kiko Barzaga. Marami siyang mga payag against dito kay Saldico at against din sa mga kay Romualdez. Pero siya yung ngayon. In fact, meron pang binantaan siya ngayon na prof na maghahain ng complaint sa kanya sa ethics, no? Sabi pa nga niya para mas mauuna pa ata siyang kasi doon sa kanyang mga binibirat nagiging ngayon kumbaga parang sinasabing nasa likod nitong kontrobersya ngayon sa flood control. Ano masasabi mo sa batang kongresista ito na pinaratangan na may problema daw sa mental health tapos dininay naman niya, Prof? Alam mo, Admar, hindi nyo napupuna. Tuwing merong kongresista na tatayo at question sa liderato, nagkakaroon ng demolition job sa kanya. Nagsimula yan kay Congressman Chanco, Congressman Benitez, lahat na kumokontra sa liderato ng House of Representatives may demolition job. Kaya nga sabi ko, kailangan baklasin rin yung appendages ng operation ni Speaker Martin Romualdez. Ngayon, kay Congressman Barsaga, ako ay sumasaludo dun sa bata. Kasi it took a Benjamin of the House to raise the issue. Simple lang, ano bang kasalanan niya? Ang kasalanan niya magsalita, ang kasalanan niya magsabi ng katotohanan, ang kasalanan niya magmiyaw-miyaw, hindi daw yun tamang behavior ng isang kongresista. So ang tanong ko dun sa humuhusga, ano ba ang tamang behavior? Yung magnakaw ka? Yung mag-insert ka? Yung you gain advantage? May conflict of interest ka? So ako, at ang biro mo, ang sinasabi na may mental health issue yung bata. Pero kaya ako sumasaludo sa kanya kasi consistent at may logical ang kanyang reasoning kung bakit niya yun ginagawa. Hindi siya buang. Tama ba? Walang huhusga dyan kundi ang kanyang mga constituent. Kung ang huhusga lamang ay colleagues niya, abay tama rin, biro mong ilalagay sa ethics, ang daming ethical questions dyan. Doon na lamang sa 67 congressman contractors, no? Hindi ba yon may ethical issues?
Hindi ba may ethical issues yung mga congressman na nagde-defend sa kanilang kapwa-congressman? Hindi ba may ethical issues yung party list na grupo na nagdedepende sa kanilang mga kasamahan sa party list? So let's call a spade a spade. Ano ang maling ginawa ni Congressman Barzaga? Magsalita, may karapatan ng tao. Magsabi ng direct contrast, may karapatan rin yung tao. Hindi naman siya nanggugulo. Sa tingin ng mga mas nakakantandang henerasyon na pambabastos yon, sa tingin ko, they are losing track of the Generation Z. Okay. So, yan nga. Tama ka nga, Balot Tikiya. So, ito, pakinggan naman natin ito. Sikat na sikat talaga si Gen Z. Siya lang kasi makapagbigay ng katotohanan eh. O, ito. Pakinggan natin to. Over the Marinas flood. Overflood. Ibig sa overflood. O, yan. Barzaga hits Romualdez over the Marinas flood. Okay. So, kasunod. Ito. So, Ping Lacson, para naman ito kay Ping Lacson na binibigay ni Kwan. Ni Barzaga, Congressman. To Ping Lacson, kung kaya mo si Saldico at Romualdez sa Blue Ribbon, edi goods, pero pag hindi, edi parehas lang kayo ni Soto Takot sa malaking personalidad. O, yun. May hamon kay Ping Lacson ito. Ano pa? Ito, pakinggan natin yung interview niya. House Speaker Martin Romualdez. Bakit po? Because he's now Speaker. Meron po ba kayong personal knowledge about his involvement in any of the anomalous multiple projects or any of the projects? I have some personal knowledge. I will not be elaborating that yet. I'd like Speaker Romualdez to also... Alam mo personal knowledge niya, personal na alam niya kay Romualdez. Galit siya kasi yung kanilang project o proyekto sa Dasmariñas kasi naging caretaker congressman si Romualdez ay mukhang pinakialaman ni Romualdez sa mga flood control projects. Kaya medyo galit ito si Kiko Barzaga. Titingnan natin. Congratulations and bye-bye. I hope you enjoy your retirement. So, ang taka nyo lang dito today, kaya kayo pumunta dito sa office speaker para sana makausap si Gusto Martin. lang mag-hi kay Martin and say, musta? Musta? Congratulations. Bye-bye na. Bye-bye, Croc. Sorry. Congratulations and bye-bye. Bye-bye, Croc. I hope you enjoy your retirement. Crocodile. So, ang taka nyo lang dito today, kaya kayo pumunta dito sa office speaker para sana makausap si Gusto Martin. lang mag-hi kay Martin and say, musta? Musta? Congratulations. Bye-bye na. Bye-bye, Croc. Sorry. Okay, hanggang yan na tayo Congratulations and bye-bye. I hope you enjoy your retirement. Okay. So, yan tayo. Magandang gabi lang sa lahat. No? Antayin nyo ako. Babalik ako kagad. Meron akong pag-usapan natin yung strike dahil sa flood control projects. Okay. Okay, Maymay Authority, Anthony Sanchez, Bergie Piquero, Gen Z, tuloy ang laban. Bergie Piquero, isa lang ang binutuhan, kaya nanalo talaga. Oh, Regine Ford, good eve, attorney. Bergie Piquero, marka lang ang palitan. Mukha lang pala palitan, pareho din yung kulay. Malo Anchita, sabi ni Kong Paulo Marcolita, cosmetics lang, oo nga. So Rene Lubaton, maayong gabi.
Dr. Toto, may gabi, kamag-anak mo ba siya, no? Si Attorney Jocelyn Lobaton, yung classmate ko sa high school. So, Roth Stair, good sa English, good sa English. Ang good sa open flexible, no? Ramos Tanio, kailangan ng mga kabataan na mag-hard work dahil daming problema sa ating bansa. Number one na ang corruption. Elmas Capillan Moran. Shut up. Pinapatahimik ka ni Moran. Moreno Hebero. At Dr. Toto, maayong gabi. Nanaog naman si Tambaluslos. Ganon-ganon lang dili ba angay lanton o ikiha? Dapat ikiha siya. Kung usa siya sa nangawat sa kaban ng bayan, o dapat kasuhan siya. Ibig sabihin ikiha. So watching from Dumaguete City. Ramos Tareo, dapat ipatawag yan si Romualdez sa Congress dahil, dapat magpaliwanag siya. Nick Reyes, buhay po kayo, Dr. Toto, Senador. Pastor Roddy Rabi, thanks for viewing my story. Tapos, good evening, sabi niya. Tapos, happy safe. Tapos, ano ito pa, may sinabi pa siya dito. Okay, good evening, Pastor Roddy Rabi. Ferdinand San Juan. Good evening po, Attorney Toto Kausing. Ramos Tanio, parang ahas lang si Romualdez na nagpalit ng balat. Okay, sabi ni Pastor Roddy Rabi, tulungan natin si Representative Barzaga, maayos ang gawain sa politika. Magandang gabi po. Babalik po ako. Antay lang.